大きな水槽、手が動きます。私たちのことを見てたんです。気になってて。少し。生きていてたまえか。狩りの始まり。Gaano nga ba kalakas si Jinwoo bilang Lord of the Shadow, na kahit ang boss ng mga yaki ay sinasabing hindi na tao itong si Jinwoo, o baka ang ibig niyang sabihin hindi na makatao ang lakas ng ating bida. Sa episode na ito ay masasaksihan natin ang napakainit at napaka-intense na laban sa pagitan ng Shadow Army ni Song Jinwoo laban sa grupo ng mga yaki. At ang sagupaan ng dalawang Strong Hunter na magpapayanig sa atin kung gaano kalakas si Baek Yunho at si Wang Dongsu. Ginamit na ni Jinwoo sa unang pagkakataon ng kanyang Shadow Army upang kalabanin ang grupo ng mga Icebeard. Naging matindi ang laban sa pagitan ng dalawang grupo. Kahit nagagawa mawasak ng mga Icebeards ang mga Shadow Knight, bumapalit lang ito ng husa as long as mayroon pang mana si Jinwoo. Ang kagandahan pa nito, hindi malakas mag-consume ng mana ang mga shadows. Habang ang isa sa mga shadow magician ay nag-unleash ng napakalakas na flame magic against Icebeards. Namangha si Jinwoo at lampas ang kanyang expectation, ang ipinakitang lakas ng kanyang kapangyarihan at hindi daw kapanipaniwala ang pag-generate ng kanyang mga shadows na parang mayroon nitong immortality. Nagpakita ang Icebeard leader, at makikitang sobrang laki nito compare sa isang normal na Icebeard. Kaagad na ubos ng halos lahat ng Shadow Knight na walang tahirap-hirap sa lakas ng Icebeard leader. Tinawag ni Jinwoo si Igris para ipaubaya sa kanya ang Icebeard leader. Ipinakita ni Igris ang kanyang husay sa pakikipaglaban bilang commander at protector ng Entei Throne. Nagawang maslice ni Igris ang dibdib ng Icebeard leader habang makikita natin si Igris na nasa malaking puno matapos ang kanyang atake. Sinubukan ng Icebeard leader na patamaan si Igris ng kanyang claw, subalit tumama lamang ito sa puno ng kahoy at nag-counter ito sa pamamagitan ng pagbaon ng kanyang espada sa braso ng Icebeard. Gumawa ng napakabilis na slashes si Igris from head to toe, dahilan kung bakit hindi na nakagalaw ang Icebeard leader sa tindi ng damage na natanggap nito. Pagkatapos, pinugutan ng ulo ni Igris ang Icebeard leader at dinala ito sa harap ni Jinwoo. Habang si Jinwoo napadilat ang mata sa sobrang mangha niya kay Igris at napagtanto niyang magka-level ang silang dalawa o mas mataas pa si Igris kaysa sa kanya kahit na isa na ito sa kanyang mga Shadow Army. Hinawakan ni Jinwoo ang balikat ni Igris dahil sa husay nito sa pakikipaglaban at binanggit ang salitang arise upang gawing Shadow Soldier ang Icebeard leader. Mipat ang eksena sa Red Gate at 3 oras na silang naghihintay. Inisip nila na sa ngayon ay marami na sigurong namamatay na hunter sa loob ng Red Gate, lalo na sa mga hunter na mababa ang rank. Habang si Wang Dongsu ay humihikab na sa tagal ng kanyang paghihintay, at napaisip na rin siya na posibleng patay na rin si Song Jinwoo, kaya nagsasayang lang siya ng oras. Pagkatapos biglang naunawaan ni Dongsu na hindi pala part ng White Tiger Guild itong si Song Jinwoo. Inamin ni Sangmen na naging acquaintance niya si Jinwoo at humingi ito ng pabor sa kanya na maging part ng C-rank raid. Biglang lumitaw si Wang Dongsu sa harap ni Sangmen na parang nagdash ito sa bilis at hinawakan ng kanyang liig. Sinabi ni Dongsu na he feels something fishy daw sa sitwasyon na ito. Mayroon daw tinatago itong si Sangmen. Hinawakan ni Yunho ang braso ni Dongsu na kahit sa laki ng braso nito, nagawa itong mas-squeeze ni Yunho ang braso ni Wang Dongsu at sinaping bitawan ng kanyang employee. Sagot naman ni Dongsu na huwag siyang utusan dahil hindi siya ang mas superior, kung kaya nag-clash ang aura ng dalawa sa init ng kanilang ulo. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Kim Chul at makikitang nabigo nga ito sa kanyang misyon na kahit hindi pa niya napalaban ng boss ng dungeon, tinalo lamang siya ng mga higher-up monster. Sinisi ni Kim Chul ang kawalan ng pagkain kaya siya natalo, habang ang kanyang mga kasama ay isa-isang pinatay sa pamamagitan ng ice arrow. Kaya sa sobrang takot ni Kim Chul na mamatay, ay kumaripas ito sa pagtakbo para iligtas ang kanyang buhay, habang ang leader ng mga yaki ay pinabayaan lang siya kung saan siya magpunta. Habang pabalik na si Kim Chul, napansin niya na kaya pala walang Icebeard na sumalubong sa kanya dahil patay na ang mga ito at hindi siya naniniwala na ang mga lorong hunter ang may kagagawa nito.
Samantalang sa ibang eksena, nagkaroon ng matinding kinten sa dalawang restaurant hunter at mukhang nagkasundo ang dalawa na maglaban dahil sa init ng kanilang ulo. Habang ang kamay ni Yunho ay nag-turn into claw na parang claw ng isang tigre at hinanda na rin ni Dongsu ang kanyang kamao. Pagkatapos nag-clash ang dalawa at gumawa ng napakalakas na impact ang kanilang sagpaan na makikitang kahit sina Sangmen at Songchan ay naramdaman ang lakas ng kanilang kapangyarihan. Subalit biglang pumagitna si Jinchul at nagawa niya itong mapigilan na makikitang nagkapunit-punit ang sleeves ng kanyang damit sa lakas ng dalawa. Sinabi ni Jinchul na kung hindi nila binaba ang kanilang lakas sa tamang oras nung pinigilan niya ito, ay paniguradong nagkadurug-durug na ang kanyang braso. Dagdag pa ni Jinchul na siya daw talaga ang unang nagsuspect kay Jinwoo na nagkaroon ng reawaken. Subalit nung na-test nila ito sa magic power detector, ay isa pa rin itong Earang Hunter. Sinabi ni Dongsu na alam niya na hinandaan ng trap ang kanyang kapatid, kaya ito namatay. Kaya maaari ang Salarin ay ang pangalawang anak ng Eugene Architecture. Tugon naman ni Jinchul na kung yan ang hinala ni Dongsu ay wala ng dahilan para maging obsessed kay Song Jinwoo. Nakapagdesisyon si Dongsu na umalis na lang dahil nawalan siya ng excitement. Samantalang si Sangmen ay naniniwala pa rin siyang mas lamang ang kakayahan ni Jinwoo sa kahit na sino. Bumalik ang eksena kay Kim Chul. Nasaksihan niya kung gaano kasarap ang buhay ng mga lorong hunter. May mga pagkain, umot at ten. Habang siya ay nagugutom sa pakikipaglaban, sinagawa ni Kim Chul ang mga lorong hunter sa sobrang galit dahil na-wipe out ang kanyang attack force dahil sa kawalan ng pagkain at equipments at ngayon tinanong niya kung saan nanggaling ang mga pagkain at supplies. Hindi nakapagsalita ang mga lorong hunter kaya mas lalong nagalit si Kim Chul at iginiit niya na nang iwan sila ng kasama para suluhin ang mga pagkain. Napagtanto ni Kim Chul na ang babaeng birang hunter at Salarin upang ma-minimize ang pagkain at supply, kaya lumipat ito sa maliit na grupo. Sa sobrang galit ni Kim Chul, nag-count ng 1, 2, 3 para sabihin sa kanya kung saan nanggaling ang mga pagkain. Biglang binatukan ni Jinwoo si Kim Chul at makikita nating ang layo ng pagkatalsik ni Kim Chul sa lakas ng pagkabatok ni Jinwoo at sinabing siya mismo ang nang-iwan ng kasama at bumalik dito na may dalang pasanin at problema dahil sinundan pala siya ng grupo ng mga yaki. Sinabi ni Jinwoo na iando ng mga yaki ang kanilang steel at magpakita sa kanya at kagad niyang naramdaman ang chilling energy ng mga yaki habang ang boss ng mga yaki ay sinabing mayroon pa palang nag-iisa sa lahat ng mga basura. Kaya wika ng ating bida na tinawag mo ba kami na mga basura? Parehong nagulat ang boss at si Jinwoo dahil nagkakaintindihan sila kahit magkaiba ang kanilang lengguwahe. Napamtanto ni Jinwoo na epekto ito ng system sa kanya. Kaya ito nangyayari. Ipinakilala ng boss ang kanyang right hand na gustong makipaglaban kay Jinwoo. Naaalala ni Jinwoo na ito yung Ice Elves na nagpakawala ng Ice Arrow at hinabod siya. Sinabi ng Yaki boss na napansin daw ng kanyang right hand na mayroong nag-iisang malakas sa lahat ng tao na nakapasok sa kanilang lugar. Subalit hindi pa tapos sa pagsasalita ang Yaki boss ay kaagad nang pinutulan ng ulo ni Jinwoo ang right hand na gustong makipag-face off sa kanya. Sa sobrang bilis ni Jinwoo, hindi man lang napansin ng Yaki boss na wala ng ulo ang kanyang right hand, kung kaya napangiti na lamang ito dahil nakakatuwa daw itong si Jinwoo. Bumaba ang Yaki boss sa kanyang kabayo at sinabing mayroon daw siyang proposal para kay Jinwoo. Subalit bago niya sasabihin ang kanyang proposal, magtatanong muna siya. Bakit sa kabila daw ng hindi pagiging tao ni Jinwoo, bakit isa pa rin siyang tao? Kaya naguguluhan ang ating bida kung ano ang pinagsasabi ng Yaki boss. Tumawa lamang ang Yaki boss at sinabing hindi ba daw napansin ni Jinwoo na sa kanilang utak ay mayroong constant voice na nagsasabing papatayin nila ang mga tao, subalit hindi niya ito naririnig sa presence ni Jinwoo. Kaya napagtanto ng ating bida na ang boses na nagsasabi sa kanila na papatayin nila ang mga tao ay kapareho ng kanyang system kapag inuutusan siyang pumatay ng tao. Sinabi ng Yaki boss na hindi nila kailangan mag-away at ayaw niya na madugong labanan. Basta ibibigay niya ang 4 na tao sa kanyang likod. Nagtanong rin si Jinwoo kung sino sila at saan sila galing. Bakit gusto nila pumatay ng tao? Subalit, bigla ngang nag-blur ang Yaki boss na para bang parte din ito ng system o nasa loob ng game pagkatapos ibinalik lang ang kanyang tanong kay Jinwoo. Nagulat ang ating bida kung ano ang nangyari.
Bakit nagkaganon na parang iniiwasan nila ang kanyang tanong kung sino ang mga yaki at saan ito galing? Nagtanong ang Yaki boss kung tatanggapin ba ni Jinwoo ang kanilang proposal at hindi nga ito tinanggap ni Jinwoo. Sinabi ng boss na sa tingin ba ng ating bida na kayang kalabanin na mag-isa ang dami ng kanilang bilang, subalit wika ni Jinwoo na bilang ba ang pinagmamayabang lo? At heto na nga mga lods, pinalabas ni Jinwoo ang kanyang mga Shadow Soldier at mga Shadow Ice Bear na ikinagulat ng mga kasama niyang hunter. Habang ang Yaki boss ay sinabing isang cheap trick lang daw ang mga Shadow Army ni Jinwoo. Naging matindi ang sagupaan sa pagitan ng Shadow Soldier ng ating bida laban sa mga Yaki. Nakita ni Jinwoo kung paano makipaglaban ng mga Yaki and as of now, lamang siya sa numero. Subalit, kahit mga immortal ang mga Shadows, naglalaho pa rin ito kapag patuloy ito makakatanggap ng damage. Ngunit ang pinaka-problema sa lahat ay ang boss ng mga Yaki dahil kahit tinitingnan pa lamang niya ito ay masasabi niya talagang malakas ang Yaki boss. Sinabi ng Yaki boss na siya si Baruka at tinanong niya kung sino ang pangalan ng ating bida. Sumagot naman ito na siya si Song Jinwoo. Napapa ni Jinwoo ang espada ni Kim Chul pagkatapos kaagad ditong sumalakay kay Baruka. Habang ang espada ay tumalsik papunta sa kamay ni Kim Chul, kung saan hanggang ngayon wala pa rin itong malay sa lakas ng pagkabatok ni Jinwoo. Gumawa ng pag-atake ang ating bida, subalit madali lang itong naiwasan ng Yaki boss pagkatapos inapakan ng kanyang dagger, ngunit ibinalik ito ni Jinwoo sa inventory upang maglaho at kinuha niyang muli para bumalik sa kanyang kamay. Hindi pa rin tumama ang pag-atake ng ating bida dahil mabilis itong na-block ng Yaki boss gamit din ang kanyang dagger. Ginamit ni Jinwoo ang Night Killer at na-block pa rin ito dahil dalawa din pala ang dagger ng Yaki boss. Pagkatapos, nagawang masipa si Jinwoo kaya tumalsik ito at napaatras ang ating bida. Sinabi ni Baruka na matagal na rin siyang hindi nakaramdam ng ganitong klaseng excitement sa laban. Samantalang si Kim Chul ay tumayo at naaalala niya ang huling boses na narinig niya at sigurado siyang si Song Jinwoo ang humampas sa kanyang ulo. Kaya nakapagdesisyon ito na papatayin niya ang ating bida. Habang ang Yaki boss ay ramdam na ang excitement na makalaban ng harapan kaya mabilis itong sumalakay kay Jinwoo. Napansin ng babaeng birang hunter na mayroon ding umaatake kay Jinwoo sa likod at ito pala ay si Kim Chul. Wika ng Yaki boss na hindi lang pala siya ang naghahabol sa ulo ni Jinwoo habang sinasabi ni Jinwoo na alam niyang mangyayari ito. Pagkatapos tinawag ang pangalan ni Igris kaya ginawang barbecue ni Igris ang katawan ni Kim Chul gamit ang napakahaba nitong espada. Nagawa pang mapamura si Kim Chul kay Jinwoo bago ito namatay. Pagkatapos nagbigkas ang ating bida ng salitang arise para kay Kim Chul. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-Facebook. Salamat! 青木の実は驚きました。私たちのこと言ってたんです。待ってて。